Ngayon ay ika-18 ng Enero, taong 2026. Ibigin si Jesus sa ating mga kabataan. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño, isang debosyon na malapit sa puso ng mga Pilipinong Katoliko. Paalala ito ng simula ng ating pananampalataya at ng kahalagahan ng kabataan sa ating buhay ngayon. Ang kanilang mga hamon at mga pag-asa na hatid nila. Ang araw na ito, lalo na sa Eucharistia, ay pagkakataon nating ihabilin ang kabataan sa pagmamahal at kalinga ng Santo Niño at matutunan ding gabayan at mahalin sila gaya ng kanyang pagmamahal. Ang magdiriwang ng banal na Eucharistia ay si Reverend Father John Castillo, FDP. Tumayo na po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Pagpalain si Jesus na nagpakita ng natatanging pagmamahal sa kabataan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sa inyo. Viva Pitsinyor! Viva! Ang araw na ito ay pambansang piyesta na natatanging ipinaintulot ng Vatican na magdiwang tayo tuwing 3 linggo sa buwan ng Enero, ang Santo Niño. At tayo lang mayroong ganyan sa buong mundo. Nasa Enero ay ginaganan. Kaya buong bansa ay nagdiriwang sa kapistahan ito bilang kapistahan ng Banal na Sanggol o mas kilala sa atin na Niño, Santo Niño. Natitipon bilang mag-anak ng Diyos ngayong kapistahan ng Santo Niño. Tayo humiling sa Diyos ng kanyang pagpapatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
aming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging namin nawang panatang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pagkikisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinagarian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Nakatanaw sa isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman. Nanamaag ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng diin. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa okbo ng madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandiligma, ang lahat ng kasuotan tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ay namamahala sa atin. Siya ang kahamahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan. Upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman, isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong awit at sa buon ay ialay. Pagkat yao'y ginawa niya sa kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Dahil sa ay namamalas, tagumpay na nakiligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Dahil sa ay namamalas, tagumpay na nakiligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Pagkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Dahil sa ay namamalas, tagumpay na nakiligtas. Sa sariw na mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta sa kasaliw ang tambuli.
Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saan namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at maging kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanya itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pinamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hiniling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay Kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit kay Jesus ang mga lagat at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaya ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagarian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Viva Santo Niño! Viva! Palapakan natin ang ating Panginoong Banal na Santo Niño.
Mga kapatid, ngayon ating pinagdiriwang ang Santo Niño. Ang Santo Niño, ang Niño ay salitang Espanyol. No? At hindi natin makikita yan sa Biblia ng wikang Pilipino o sa ibang wika ng Pilipinas. Inalala ko nung na-confirm ko na talagang Espanyol yan nung pumunta ako sa Argentina. Pag umaga sabi niya, Bindia. Sabi ko, Bindia. Naalala ko, Bindia natin dito sa Makati. No? Bindia. Bindia, Senyora. Ganyan na kanaglit. Pag informal, no? Kasi Bindia. Buenos Dias, Senyora. At tinignan ko yung Biblia at nandoon ang salitang ninyo. Kaya kung babalikan natin ang nangyari sa atin at nagkaroon tayo ng salitang Espanyol sa bansang Pilipinas. Ano? Sa Pilipinas. At nakapagsalita tayo ng wikang Espanyol. Ngunit nawala yon dahil tayo ay nagsalita na ng English dahil pumasok ang mga Amerikano. Kaya English na tayo. Ngayon naman ay halo-halo na. Parang halo-halo na, no? Meron ng iba't ibang mga lingwahe na ating kaya, ang Santo Niño, na naging kilala, naging bantog ang Santo Niño dahil nagmula sa Cebu. Yun, no? Nandun sa Cebu ang kanyang minor basilica ng Santo Niño. At ito ay pinayagan tayo na i-celebrate ang Santo Niño sa buong Pilipinas at mga Pilipino kahit sa sulok ng mundo. Eat Bulaga. Santo Niño. Kaya, ayun. At ngayon ay masaya tayo mag-indak-indak. Meron mga posisyon, meron mga tertihan, ingay. Ngayon nga lang tayo dito, wala tayong mga tugtugan. May pero mamaya sasayaw na, no? Sasayaw. Siguro din yung pagsayaw niyo, hindi umulan, ha? Kaya may sasayaw, no? Sa parokya mamaya, mayroong posisyon, mayroong tugtugan sa inyo. Kaya, isang napakagandang paalala ito sa atin kung paano kumilos ang Diyos. Hindi siya dumating sa mundo bilang isang makapangyarihang hari agad. Hindi siya dumating hari agad. Kundi bilang isang munting bata. Mahina sa paningin ng mundo, pero siya ay tunay na pag-asa ng isang katauhan. Kaya kung babalikan natin ang mga pagbasa, simulan natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. At ang sabi, kawikang English, "The people who walked in darkness have seen the great light." Ang mga taong lumalakad sa dilim, nakakita sila ng isang liwanag. Isang liwanag. Madalas, ganito ang ating sitwasyon sa ating buhay. Kahit mga panahon na sa ating buhay ay parang madilim. Parang madilim. Bakit madilim? May problema sa pamilya. May problema sa trabaho. No? Sa kalusugan, maraming maintenance. Ano? Lahat tayo, no? At mismo sa ating sarili din mismo may problema. No? Pero, ang pangako ng Diyos ay malinaw. Meron liwanag. There is light. Dahil ang Diyos mismo ay liwanag. No? Ang liwanag na ito ay ang batang si Ninyong Jesus. Hindi siya dumating para takutin tayo, kundi para samahan tayo. Kaya kung babalikan natin din ang Ebanghelyo, may tanong ang mga alagad. Sino ang pinakadakila sa langit? Sino ang pinakadakila? Who is the greatest in the kingdom of heaven? Parang tanong din natin minsan, sino ang importante? Sino ang sikat? Sino ang may kapangyarihan? Pero ang sagot ni Jesus ay nakakagulat. Kumuha siya ng isang bata at inilagay sa gitna. At ang sabi niya, "Unless you become like a children, you will not enter the kingdom of heaven." Maging katulad ng isang bata. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na maging immature o irresponsible. Ang sinabi ni Jesus, maging childlike. Hindi maging childish. Ano? Childlike and childish magkaiba. Ano? Maging katulad ng bata at hindi maging immature, maging irresponsible. Childish yun. Pag sinabing childlike ay marunong magtiwala, marunong umasa, marunong umiyak sa Diyos kapag nasasaktan,
Alam nyo, ang Santo Niño at ang Diyos ay isa. Alam nyo, nagpista pa lang tayo ng Nazareno. Kapag nakita mo ang Nazareno, ang bigat-bigat, no? Dahil may pasalang krus at nakakariyot. At karamihan yan ay nagdidibusyon, mga kalalakihan. Imagine mo, millions of men na magpoposisyon. Bukod tangi yon sa dibusyon ng ating bansang Pilipinas. Kasi the rest, maraming mga kababayan, mix. Pero ito ay halos lahat. No? At mabigat siya dahil may pasalang krus. Pero pag nakita mo naman ang Ninyong Jesus, ay gumagaan ka. No? Pag nakita mo ang batang Ninyong Jesus, gumagaan dahil magaan ang bata. Magaan ang bata. Kaya ang ganun ang pagtingnan ng ating pananampalataya. No? Pero tayo, kapag nahihirapan tayo, tingin tayo kay Nazareno. Kapag gusto natin gumaan, punta tayo kay Ninyong Jesus. No? Ang ganda ng ating, meron tayong mapagbabalingan, magpapahingahan. Kaya, pabalikan natin, no? Sabi na, balikan natin, na marunong umasa, marunong umiyak. Marunong umiyak. Yung mga taong naglakad, no? Alam mo yung mga devoto sa Nazareno, yung mga normally kami mga lalaki, hindi kami gaano umiiyak. No? Pero talaga na umiiyak. Pero general, umiiyak. Kita niyo ba yung mga asawa niyo umiiyak? Ako, hindi umiiyak. Kaya lang iyakin, ano? Mga lalaki hindi umiiyak. Pero, pagkatapos ng posisyon, pagdating doon sa Nazareno, sa Minor Basilica ng Nazareno, nag-iiyakan ang mga kalalakihan. Di pambihira yun. Na umiyak ng umiyak. Na humahagulhol. Ibig sabihin, salamat po. Salamat sa lahat ng paghihirap. Sa lahat ng ibigay. Kaya nga ang katayo, walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Ang ganda ng kanta na yun. Walang hanggang pasasalamat. Lahat-lahat. Kaya, balikan natin, marunong umiyak sa Diyos kapag nasasaktan. Ang bata, alam niyang kailangan niya ng magulang. Ang bata, kailangan niya ng magulang. Ganyan din tayo. Kailangan natin ng Diyos. At pabalikan din natin, sinabi pa ni Jesus, kung sino, no, who welcomes one such child in my name, welcomes me. Ibig sabihin, kapag inaalagaan natin ang mga bata, ang mahihina, ang mahihirap, ang mga taong walang boses sa lipunan, tinatanggap natin si Kristo mismo. Si Kristo mismo. Kaya ang debosyon natin sa Santo Niño ay hindi lang pagdarasal. Dapat ito'y isinasabuhay sa pamamagitan ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. No? Pagmamahal sa kapwa, isinasabuhay. Alam nyo, doon sa Cotolengo, meron tayong Cotolengo Pilipino, kapunta na yung iba dahil ay si San Luis Jorion. No? Sa Cotolengo, meron mga bata, marami tayong mga bata doon, na mga iniwan lang sa gate, iniwan sa kalsada, iniwan sa basurahan, iniwan sa ospital, yung mga bata. At yung mga batang yun, nadepende ang kanilang pangalan kung anong araw, anong buwan, saan iniwan. Kaya may pangalan ng bata, Feb. Kasi February nakita. Meron naman din, ang pangalan niya yung namatay ay Mega. Kasi sa Mega Mall napulot. Kaya gano'n, ano? Ito yung sinasabi, ano? Inaalagaan natin ang mga bata. Yung mga batang yun sa Cotolengo, hindi sila lumalaki kasi laki natin. Ay 40 years old, baby pa rin sila. No? Baby pa rin sila. Yung sinasabi na, yung mga mahihina, mahihirap. Yun ang mukha. Kasi na, Jesus, whoever welcomes one such a child in my name, welcomes you. Yun yun. Wala. No? Kaya nga si kalong pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na tayo ay mga chosen at adopted sons ng Panginoong Diyos. No? Tayo ay chosen and adopted ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi lang si Jesus, tayo lahat ay anak ng Diyos.
tayo ay anak ng Diyos. Sabihin natin sa ating sarili, anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi, kapatid, Kapatid, anak ako ng Diyos. anak ako ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, ha? Anak tayo ng Diyos. Ako kumbinsido ako anak ng Diyos. Maliban sa anak ako ni Isaías, anak ako ng Diyos. Kung hindi kayo, maniwala kayo na anak kayo ng Diyos. Dahil kung hindi, anak ka ni Satanas. Dalawa lang ang papatunguhan natin. Anak ka sila Satanas, anak ng Diyos. Natural, gusto ko anak ng Diyos. Ano? Kaya pinili tayo at adopted sons of God. Minsan ang kalimutan natin ito. Kaya tayo natatakot. Nagagalit, nawawala ng pag-asa. Nawawala ng pag-asa. Pero kapag naalala natin na anak tayo ng Diyos, nagbabago ang pananaw natin sa buhay. Pastorally speaking, tinatanong tayo ng pistang ito, marunong ba tayong magtiwala sa Diyos tulad ng isang bata? O masyado tayong proud para humingi ng tulong? Minsan gusto natin tayo ang may control. Pero ang Santo Niño ay nagpapalala sa atin ng tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Sa Kanya, sinusuko natin. Ang debosyon sa Santo Niño ay teaches us humility, joy, and simplicity. Teaches us to be simple, to be humble, and always to be joyful. Yun yung bata, no? Kung may malungkot, masaya na naman. Pero mahirap talaga pag tumanda, no? Baka pag sunod malungkot, itiriring na yata to, ha? Yung biglang malungkot at biglang sumaya, delikado to, ha? Abahan ka na nun. Kasi hindi naman napapakita ang tunay na kasayahan na laging nakangiti. Kapag nakangiti, delikado, ha? Naalala ko pag sinasabing nakangiti, no? Sa Italia, kapag nakakasalamu ka ng tao, huwag kang ngingiti. Tapos sabihin ng mga Italiano, hindi rin yata yan, no? Kaya pag sinabi, buongiorno, seryoso, huwag kang ngingiti. O kaya pag nakasalamu ka ng tao, huwag kang ngingiti. Kasi mapagkakamalang ka may tiriring. Kaya yun. Pero hindi tayo dito tayo. Yun. Kaya, sabi ko, ang Santo Niño ay natuturo sa atin na tayo ay maging mapagkumbaba, maging simple at laging maging masaya. No? Maging masaya. Tinuturuan niya tayo na palagahan ang maliliit na bagay. Ang maliliit na bagay. Kapag meron sa atin binigay, salamat. No? Hindi yung, naalala ko nung ako ay galing sa ibang bansa, nagbigay ako ng istampita. Ito lang ibinigay mong istampita na to? Yung mga ganun, no? Yung mga ganun. You appreciate little things, no? From the little things ng malalaking bagay. Nagsisimula sa maliliit na bagay na meron tayo. At yun yung bata, no? Pag binigyan mo yung bata, tuwang-tuwa na yun. No? Paningin mo, no? Reality, no? Pero yun ang bata, maging natuwa tayo, ibinigay mo kahit maliit na bagay. Magtiwala kahit hindi malinaw ang bukas, no? Hindi malinaw ang bukas. Maniwala na ang Diyos ay kumikilos kahit kanino. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ang kapistahang ito, hilingin natin ang biyaya na maging childlike again. Childlike again. Mas mapagtiwala, mas mapagpatawad, mas mapagmahal. No? Meron mas, more. Hindi lang tayong magtiwala, mas, more trust, more merciful, more loving. No? More loving. Hilingin natin, natanggapin natin si Jesus sa ating puso araw-araw. Lalo na sa anyo ng mga kabataan, ng mga bata, ng mga musmos, na ating nakakasalamuha. Naway magari ang Santo Niño sa ating pamilya, magdala ng kapayapaan sa ating mga tahanan, at magbigay ng liwanag sa ating mga puso. Amen. Viva Pete Señor! Viva! Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Belen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalakulot sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paralito at huko sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Niño, pagtuunan natin ang ating mga kabataan at ipanalangin ang kanilang mga pangangailangan. Jesus, pakinggan mo kami. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa, ang mga obispo at mga pari ay magpamalas ng natatanging praktikal na pagkalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa lahat ng guro at ang mga nasa media ay makatulong sa pagkikintal sa ating kabataan ng mga tunay na pagpapahalaga at makaganyak sa kanilang magsabuhay ng mga ito. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Naway, lumagong ating mga kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa alagaan ang lahat ng magulang ang kanilang mga anak tulad ng pag-aalaga nila Maria at Jose kay Jesus at tulutan nawang maghubog nila silang maging mabubuting mamamayan at mga masisigasig na kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, kasama natin ang ating mga personal na mga intention at kahilingan. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggo, kaunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad ng mga putis na binibig upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipunin at maging bayan kong giling. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at kamahalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol,
Paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang pag-aari. At ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas sa langit sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aba naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang anang mong dinaiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinaiba sa iyo ay siya iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagugumingi sa iyong kadakilaan. Santo, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinagtiisan ko sa loob ng mga hagdaw, hinawakan niyang tinapay para sa lamatan ko. Pinaghati-hati niya, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, nihandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinihawag niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at lumihin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at may pagkabuhay ngayon. Ay at inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San Leon na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlain ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga kumana. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaiyahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapisanan na walang may sinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay na wagi ng iyong kasambahay, na umulan sa karunungan, at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang kabatiran. Mahal namin kapananampalataya sa St. Luigi Orione Chapel, narito ang mapabatid sa araw na ito. Ave Maria y Abanto. Una, magkakaroon po tayo ng MDPP Pilgrimage 2026 sa Laguna. Sa darating na March 7, Sabado, maaari na po kayong magpalista kasama ang kalahating bayad sa halagang 1,500. Para sa impormasyon tungkol dito, makipag-ugnayan lamang sa mga Parish Finance Council o chairperson ng mga lingkod ng simbahan. First come, first serve po ito. Ikalawa, sa darating na February 2, Lunes, ay gugunitain natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o Candelaria. Maaari po kayong magdala ng kandila sa pagdalo ninyo sa banal na misa. Ito'y babasbasan sa araw na yaon. Magkakaroon din po tayo ng misa triduo na magsisimula sa January 30 hanggang February 1. Meron po tayong Hermana Mayor na si Ginang Mary Ann Tabang. Ang banal na misa sa Hermanidad ay sa ganap na 6:15 ng gabi. At pagkatapos ng banal na misa, meron tayong prosesyon, magdebosyon po tayo. Gayon din sa February 1, magkakaroon tayo ng vocation vigil, pagtatanod sa harap ng Santisimo Sacramento upang taimtim na manalangin para sa mga bukasyon, lalo na sa mga bukasyong relihiyoso at pagpapari. Ito'y isasagawa sa gabi ng February 1, Linggo, pagkatapos ng banal na misa, at magtatagal hanggang kinaumagahan ng February 2 sa mismong araw ng kapistahan. Inaanyayahan ang lahat ng pamayanan sa ating parokya na makiisa sa pananalangin para sa ating mga pamilya at pamayanan. Ang ating parokya ay nagsisimula na pong mangolekta ng mga tuyong palaspas na gagawing abo at gagamitin para sa nalalapit na Ash Wednesday. Pakidala na lamang po agad ang inyong mga tuyong palaspas sa ating parokya. Sa darating na February 18, Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday, ang misa sa ating parokya ay sa ganap na 6 a.m., 7:15, 5 p.m. at 6 p.m. May 7 pa po, 7 p.m. Pagkatapos po ng ating misa ay hindi muna tayo magsasalo-salo sapagkat ang lahat ay inaanyayahan na may dala ng Santo Niño o yung kahit wala pong dala, magkakaroon po tayo ng sinulog o street dance sa pagdiriwang ng pista ng Santo Niño. Pagkatapos po ng street dance ay magkakaroon tayo ng burger party. Maraming salamat po. Pag-isay ng lahat kay Cristo, Reverendo Padre John Castillo, pura para po. Tumayo na po ang lahat. Meron tayong misa sa Ash Wednesday dito, 7:15. Normally na yung Sunday stage natin, ha? Mabilis ang panahon. Ano? February ka agad. Ayun. Mamaya, mayroong posisyon at sa ating parokya sa Hermanidad. Meron doon. Alas 5 po ang posisyon. Alas 6 ang misa sa Hermanidad.
Sumayo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko habang iginagawa ng pagbabasbas. Tulutan nawa niya ng Diyos na makilala ninyo ang kahalagahan ng kabataan sa simbahan at sa lipunan. Amen. Gawin nawa kayo ng Diyos ng mga tinatanging kasangkapan sa pagtataguyod ng kapakanan at pag-unlad ng kabataan ng ating bayan. Amen. Gantimpalaan nawa ang inyong mga pagsisikap sa pagbibigay ng mabuting halimbawa sa kabataan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan ng Panginoon. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Mamaya pa, Padre. After. Holy water, Father. My Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan ng Panginoon. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Check mo. Bago po tayo alis, picture taking muna tayo kay Father. Parang ito na yung huli namin ni Father mag-fiesta ng Santo Niño sa chapel. Picture muna tayo. Lahat po, lahat.